So, nandito pa rin po tayo sa ating series ng FEB-IBIG. Okay? Ang Love, Marriage, and Family series. So, this is the last topic. A Plan for Your Family, God's versus World, Part 2. Yan. So, first topic po na binigay ni Ate Jen, beginning of love, marriage, and family. Ang second naman po is preach ni Pastor Julius about marriage, which is a sacred, lifelong covenantal union between one man and one woman, ordained by God, involving leaving the parents and becoming one flesh. And the purpose of marriage, sabi nga, is for companionship and procreation. And then the third topic naman is preach ni Kuya Rod about biblical foundation of marriage and family. Ngayon naman po is yung pinaka-last topic natin, yung application ng 3 previous topic. So, 3 topic yan. Pang 4th topic, asahan natin na medyo mahaba. Nag-almusal po ba tayo? Ayan. So, yun po, no? Merong 4 na katanungan kung saan iikot ang ating topic, no? Para may idea na tayo. Sabi diyan, saan ba nagsisimula ang problema ng mag-asawa o pamilya? Sa asawa? Ano ang dapat gawin ng bawat isa para maiwasan ang mga ito? Paano mapapanatili ang kapayapaan, kagalakan, at tibay ng pagsasama ng pamilya at paano mamuhay ng matuwid? Ano ang epekto sa komunidad, lipunan, kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang? So, diyan po iikot. So, yung verse po natin, kinuha natin sa Ephesians 5:18-21, 22-25, and chapter 6, 1 and 2. At chapter 6, verse 1 and 2. Sa verse 18-21, doon natin makikita yung foundation. Sa 22, eto, makinig kayo, for wife ito. Okay, 25, for husband. And chapter 6, verse 1, para sa ating mga anak. And chapter 6, verse 2, para sa ating mga magulang. Okay. So, itong mga yung relasyon natin between wife and husband, children and parents, it should be spirit-filled. Ano nga po ba yung spirit-filled? I-recall po natin. Sabi dyan, ito yung araw-araw nating pamumuhay na kung saan kontrolado tayo ng Holy Spirit, na pag tayo ay kontrolado ng Holy Spirit, magpo-produce tayo ng fruit of the Spirit. Ano pa ba yung fruit of Spirit? Makikita sa pamumuhay natin if we are Spirit-filled. Ano na? Love, joy, andun yung pagmamahal sa buhay natin. Andun yung kagalakan, andun yung kapayapaan, andun yung kahinahunan at iba pa. Okay? Pag ang spirit-filled na yan, sabi dito, itong mga relationship na to, foundation of this relationship must be spirit-filled, na nagre-resulta ng, ayan, na-topic na natin, flinash ko lang, singing. Okay? Andun yung hymn, ayan, yan. And then, saying thanks. If you are filled with the Holy Spirit, andun yung gratitude sa buhay mo. Okay? Giving thanks in all things. Ano man ang kalagayan ng buhay mo, under circumstances ka man, may pagsubok man, andun man nung katagumpayan, bigo ka man, always giving, yung pag spirit-filled ka, andun yung pagpapasalamat mo sa Panginoon. And then, submissive ka, okay? Sa submission, andun yung humility natin, okay? Pag submissive ka, andun yung humility natin. And itong mga ito, if you are spirit-filled, sabi nga is, sa ating pamilya, andun yung katagumpayan at may harmony sa family natin. Amen? So yun pa, no? Sabi ni Dr. John MacArthur, may nabasa daw siya.
May suggestion daw for a successful marriage. Nakita niya ito sa Christian book. Sabi doon, kailangan may security, may communication, may romance, may touch, may intimacy of spirit. May adds-on pa. Others are spending time with the family and yung mga precious moments natin. May point naman siya. Pero, walang kinalaman ang mga techniques na ito sa katagumpayan ng pamilya. Bakit? Pag pumasok ang pride, di ba? Kahit gaano ka-romantic si mister, kahit gaano ka-thoughtful si misis, pag pride ang umiral, anong mangyayari? Walang katagumpayan. Mag-aaway at mag-aaway tayo. Tama? Bakit nangingiti kayo? Okay. Itong mga techniques na ito, nanggagaling sa emotions natin, di ba? Romantic ka, o di ba? Thoughtful ka, ganyan. Emotions yung mga yan. But, ayun, halatang ngayon lang ginawa, no? Ano ang kasiguraduhan na epektibo ang mga suggestions na yan? Diba? Hindi tayo sigurado. Pero, pag ang pamilya is biblically founded, okay? Kahit na anong tampuhan nyo, kahit na anong problema ang darating sa buhay nyo, magkakaroon tayo ng katagumpayan. Malalampasan nating lahat ito. At yung at kung paano yung technique, paano yung sabihin natin na at kung paanong paraan sasabihin ng Panginoon sa atin, makikita natin yan sa Ephesians 5:18-21. No, yung spirit-filled family. Okay. Yan ang sikreto ng isang matagumpay na pamilya. Para makita ko ni Kuya Rod. Ayan. Okay po ba yan? So tuloy po tayo. Sabi ni Paul Washer, may napanood ako na video ni Paul Washer, pero ginawa ko na lang ganito para mas madali nating maintindihan. Ayan pa pala, sorry. Success in marriage is, sabi doon, the love for God over self. Ano po ba yung ibig sabihin ng the love for God over self? Kapag gusto mong maging successful daw ang family mo, uunahin mo ang Panginoon. Amen? Dahil yung pagmamahal mo sa Panginoon, susundin mo, dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, susundin mo yung mga utos niya. Ano ba yung mga utos niya? Yun yung mga bagay na makakabuti para sa pamilya natin. Mga bagay na gabay natin para magtagumpay ang pamilya natin. Amen. Okay? Sabi diyan, selfless and sacrificial. Sabi dito, pursue the needs of others before your own. Uunahin mo yung kailangan ng pamilya mo bago ang sarili mo. Tama. So, submissive heart, dapat may submissive heart ka that cares for others than your own. Hindi yung inuuna mo palagi yung sarili mo. True spiritual joy, may gratitude, devotion to God, His kingdom, His purpose, and glory. True holiness, obedience to Scripture. So, etong mga bagay na ito, kapag ginagawa po natin, andun yung katagumpayan sa pamilya natin. Sabi dito, marriage is just a place where you live your Christianity. There is no better place than to live your Christianity than your home. So, bakit po yan? Sino po ba ang madalas na kasama natin? Di ba ang mga anak natin, di ba? Kahit OFW tayo, araw-araw andyan naka-online tayo, di ba? Kinukumusta sila, ganyan. Di po ba? O hindi? Hala. Kumustahin ang mga anak, kumustahin ang mga nanay. Araw-araw, magandang bagay ito para sa
pamilya, yung connection. Okay? So, sila yung madalas nating kasama. Sila yung nakakakilala sa atin. Di po ba? Sa tahanan natin, lumilitaw ang tunay na ugali natin. Di po ba? Sa tahanan natin, nasasabi natin without filtering yung words natin. Masakit man o mabuti, pamilya ang unang tumatanggap ng mga salita natin. Di ba? Sa mga ginagawa natin, di ba? By gesture man yan, ginagawa mo man yan, di ba? Pamilya ang unang nakakaramdam. So yung pagiging Kristiyano mo, yung estado ng pagiging Kristiyano mo, is doon sa pamilya mo unang nakikita. Amen? So kung ikaw ay isang Kristiyano, binigay ng Panginoon ang iyong pamilya para doon mo i-apply. Amen? So imagine natin, isa tayong Kristiyano pero wala naman tayong pamilya. Sino ang mamahalin natin? Di po ba? May mga utos si Lord na mamaya makikita natin kung bakit sinabi ni John MacArthur yan. Amen. So, eto na. Yung kay ayan. Eto yung ginawa ko lang na ganyan para mas maintindihan natin. Kayong mga husband, kayong mga husband. Nasa court na. Okay, sige. Hindi, eto, paano ba? Okay, ayan. Husband, sabi. Ayun, may gentleness na ha. Husband, huwag niyong baliwalain ang wife niyo. Okay? Ibigay niyo yung deserve na pagmamahal. Yung deserve nilang pagmamahal. Yung deserve nilang pagkalinga ninyo. Okay? Dahil kung hindi, eto na. Okay? May anak kayo, di ba? Ang gagawin niya, since hindi mo naman ako pinapansin, anak ko na lang ang mamahalin ko. So, ikaw na wife, ino-nurture mo yung anak mo. Mamahalin mo. In short, sa kanya iikot ang mundo mo. Tama? Babaliwalain mo si husband, di ka naman pinapansin eh. Pero darating ang araw, yung pinapalaki mong bata, mag-aasawa yan. Di ba? So, pag nag-asawa yung bata, yung anak no, sinong unang apektado? Oh, di ba? Si wife. Tama? Yung buhay niya, yung tao na kung saan umiikot yung buhay niya, biglang magkakaroon ng buhay na iba. Maiiwan si wife. Kawawa naman si wife, di ba? Anong mararamdaman ni wife? Pakiramdam niya, inaagawan siya ng anak. May bitterness siya, di ba? Ako nagpalaki dyan, aagawin mo lang. So, anong mangyayari? Magiging monster-in-law ka, di ba? Tama? So, para maagaw yung atensyon mo, para mapunsa sa'yo yung atensyon ng anak mo, anong gagawin mo? Susumbong ka na magsusumbong, di ba? Sisiraan. Anong mangyayari? Masisira ang relasyon ng manugang mo sa'yo at kung maniniwala itong lalaki na pinalaki mo, masisira ang pagsasama nyo. Pero ikaw na lalaki na pinalaki ng ganito ng magulang mo, dapat bago ka nag-asawa, alam mo ito. 'Di ba? Ano yung Genesis 2:22? Iiwanan mo ang asawa mo. Hindi. Joke. Okay, iiwanan mo ang tatay mo, iiwanan mo ang nanay mo, 'di ba? Magsasama kayo ng mag-asawa at you will become one flesh. Pero ikaw na lalaki na pinalaki ng ganito ng magulang mo, hanggat hindi ka umaalis sa saya ng nanay mo, hindi magiging maganda ang pagsasama ninyo. 'Di ba? Kailangan, sabi nga, iiwanan mo yung pamilya mo, magbubuo ka ng panibagong pamilya, at sabi nga ni si Pastor Julius, magiging relatives mo na lang ang mga kapatid mo. Dahil ang magiging priority mo, kayong mag-asawa. Amen?
So, eto nangyari. Pero itong tatay, balik tayo sa husband uli. Nakita natin kung paano pinalaki yung bata, di po ba? Eto, may mikropono na yung bata. Hindi pa rin nakikinig yung tatay, di ba? So, kung ninurture natin yung anak natin, pinalaki natin ng maayos, unang-una, yung pagmamahal na dapat sa asawa, di ba? At yung pagmamahal na dapat sa anak, balance lahat, wala sana naging problema. So, sa tatay pa rin, magsisimula ang lahat. So, kayong mga tatay, okay? Kailangan i-balance natin ang lahat. Hindi natin kakayanin yan, hindi natin, wala tayong kakayahan, wala tayong karunungan, kundi manggagaling lamang sa Bible. At ito yung pag-aaralan natin ngayon. Amen? Okay. Yan. Kung ang pamilya natin, ang mga anak natin ay na-establish natin biblically, lalaki silang masayahin, may tawag doon, may wisdom. Magkakaroon sila ng wisdom sa Bible. Yung mga katuruan ng Panginoon, magiging spirit-filled sila. Pag sila ay lumaki at nagkaroon ng pamilya, may kaayusan ang pamilya. Tama? Amen. Kasi maia-apply mo yung tinuro ng mga magulang mo sa magiging pamilya mo. Okay? Sabi dito, kung tayo ay spirit-filled, makikita ang kapayapaan at may kagalakan sa puso natin. At sa pamilya natin, una itong maipaparamdam. Tama? Amen. So, picture pa rin, pamilya. Ayan. Sa pamilya natin, makikita yung spiritual strength natin. Okay? Yung spiritual maturity natin. Kung may devotion tayo and yung ating spiritual consistency. Okay? At dahil araw-araw nating kasama ang pamilya natin, dito sa inyong tahanan ang pinaka-prone to test your spiritual life, 'di ba? Kasi nga sabi ko kanina, 'di ba, yung Christianity natin is sa bahay natin maia-apply. Kung ikaw na tatay ay spirit-filled, lahat kahit na anong tigas ng ulo ng anak mo, andun yung pagpapasensya mo. Kahit na andong gaano kalmaldita ang asawa mong babae, andun yung pagpapasensya mo. So sa lalaki pa rin, nagmumula ang lahat. Okay? So, tuloy tayo. 1 Timothy 3:5. Sabi dito, he must manage his own family well and see that his children obey him. And he must do so in a manner worthy of full of respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? So sa tahanan pa lang ang training natin bago tayo bigyan ng Panginoon ng ang tawag doon, ng posisyon or ng ministry sa church. Dapat pamilya muna natin ang una nating training ground. Amen. Ayan. Bawat Kristiyano, ito ang nasa puso natin lagi, di ba? Salvation to for our family. At pagka may salvation, pagka save ang isang family, makikita sa kanilang kapayapaan and yung harmonious nila within the family. And bawat isa magmamanifest ang fruit of the Spirit. Pero minsan, kahit Kristiyano na tayo, meron pa din tayong mga segue na ginagawa, di ba? Minsan, andun pa rin yung disobedience natin sa Panginoon. Di po ba? And sabi nga po sa Ephesians 5:18, di ba? Andun yung paalala sa ating mga Kristiyano ng Panginoon. Di po ba? Para magkaroon ng isang maayos na pamilya. So, tignan natin to. And do not
get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Tingnan natin po yung ayan. Tignan natin po yung word na end. Di po ba? Itong end na ito, kinukonek niya yung previous verse sa taas. Di ba? Sabi sa pinag-aralan natin, bago natin makuha yung context, babasahin natin yung taas na verse at baba na verse para hindi mali ang interpretation natin. Di po ba? Sabi diyan, and do not get drunk with wine. So itong end na ito, kinukonek niya yung previous. Tignan natin sa verse 15. Sabi diyan, therefore, be careful how you walk. Sabi diyan, mag-ingat ka kung paano ka mamuhay. At sinusuportahan ng verse 18, anong gagawin natin? Do not get drunk with wine. Amen. So bakit po nabanggit ni Paul ang wine na yan? Sa ancient background po, na topic po ni Kuya Rod ito, pasadahan ko lang po. Sa ancient background po, nung panahon nila, naniniwala, di ba, ang mga pagano na ang pag-inom ng alak ay inspirasyon sa pagsamba doon sa tinatawag nilang Diyos ng alak. Tama po ba? Si Dionysus, na kung saan iinom sila. Yun yung paraan ng pagsamba nila. Para pag under influence na sila ng alak, gagawin na nila yung mga ritual nila. So, ang mangyayari doon is, yung behavior nila ay hindi na maganda. Diba? Yung sexual acts, yung mga hindi magandang gawain. Kaya pinapaalalahanan tayo ni Paul, sabi diyan, do not get drunk with wine. Okay? Instead, fill yourself with the Spirit. Amen? So literally, ang pag-inom ng alak, mawawalan ka ng kontrol. Sa lahat ng bagay, di po ba? Kunwari pa kayo, hindi nyo alam. Di ba? So, yung balance, yung pagsasalita, kung paano ka mag-isip ng tama, ayan. Di ba pa? Pag uminom ka ng alak, it will cause dissipation. Ano po ba yung dissipation? Wasteful misuse. Iyan ang mangyayari sa atin, no? Sabi dito, both wine and spirit has something, may common sila, di po ba? Pag pinag-ano natin, kung sino ang nag-feel sa'yo, yun ang magkokontrol sa'yo. Kung kontrolado ka ng wine, kontrolado niya ang, sabi ko nga kanina, yung balance. Kapag nagsalita ka, di ba, may paglasing ka, may mga bagay na hindi maganda na lalabas sa bibig mo. The way you think, confused ka, foggy ka, di ba? Yung behavior mo hindi maganda. Ang result niyan, dissipation. Mawawala ka sa katinoan. Di po ba? But if you are filled with the Spirit, kokontrolling ka ng Holy Spirit. Yung behavior mo magiging maayos, 'di ba? Magiging tama. Yung the way you speak, punong-puno ng Word of God, inspiration, ganyan. And the way you think, it's very clear. May goal ka, 'di po ba? And then yung heart mo, eto kontrolado ng Holy Spirit. Ang resulta nito is andun yung fruit of the Spirit mo. May gentleness ka, may pagmamahal ka, may kahinahunan ka, ayan. And andun yung obedience mo sa Panginoon. Amen? If we are filled with the Holy Spirit, andun po yung obedience natin sa Panginoon. Nakukuha niyo po? Nasusundan? Amen. Amen. So pag may obedience po tayo sa Panginoon, yung mga kautusan niya, masusunod po natin. Susundin po natin. Hindi na tayo lalayo. Inuna ko ang husband. Husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself for her. So masusunod po natin yan. Masusunod natin yan if we are filled with the Holy Spirit. Wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Sabi ni John MacArthur,
We cannot obey all of these things simply because we cannot do any of God's will apart from God's Spirit. Tama po ba? Amen. So, sa Ephesians 5:20 and 21. Eto, minention ni Paul dito yung 3 practical result of filling of the Holy Spirit. Na topic na natin ito, singing, thankful heart, di po ba? Kung natatandaan natin. Pero magko-concentrate dito tayo sa pangatlo. The last result is most significant because true submission always involves giving up your right to be in control of every situation. Amen. Sa 22 tayo, 21. And be subject to one another in the fear of Christ. Sa King James Version, submitting yourself to one another in the fear of God. So, paano natin gagawin ito? By yielding to the Holy Spirit. Susunod tayo sa Holy Spirit. Submit, in Greek is hupotasso, which means to yield to governance or authority. Ito yung pagsuko mo o pagsunod mo. Okay, it is voluntary. Hindi ito pinipilit, sabi nga ni Pastor Julius. And there is no question of power and position. Sa isang pamilya, pag nag-submit kayo sa bawat isa, hindi ko mo tatay ka, hindi ko mo nanay ka, di ba? Kayo na ang magsusunod, di po ba? Ikaw, hindi ko mo tatay ka, ikaw na lang ang laging tama. Dapat pakinggan mo din yung ibang miyembro ng pamilya mo. And this is in present tense, continual action, di ba? Araw-araw, bawat sitwasyon, bawat oras, kailangan mag-submit tayo sa bawat isa. Di po ba? Hindi yung, oy, nag-submit na ako kahapon, hindi ko pa due ngayon, ikaw muna. May ganun po ba? Di po ba? In Ephesians, ito yung pinag-uusapan natin, submission represent an act of faith. Pag nag-submit ka sa asawa mo, sa wife mo, o sa husband mo, okay? Sinusunod mo, it's an act of faith. Pag ganito tayo palagi, nagsasubmit sa bawat isa, wala pong puwang ang pride sa pamilya natin. Amen. So, ang dami po nasasaktan, di ba? Madami natatamaan. So, ako din po natatamaan dito. Amen. Kung ikaw na husband, sabi dito, dinidemand mo na magpasakop ang wife mo, pero hindi ka naman nakikinig sa kanya. Di po ba? Iniisip mo lagi kang tama, hindi ka nagpapasakop sa kanya. You're not a godly husband. Hindi mo pa rin sinusunod ang Lord. So, ikaw naman na misis, gusto mo ikaw ang nasusunod. Di po ba? May ganun po bang misis? Hindi nga ikaw nagpapasakop. So, anong mangyayari? Di po ba? Anong gagawin natin? Sa mga magulang, di ba? Sa mga magulang na pinipilit mag-submit ang anak nila, sundin mo ako, kung hindi, humanda ka sa akin, di ba? Di po ba? May palo ka, ganon. Di ba? Hindi mo nga binibigay yung pangangailangan nila. Pinakinggan mo ba yung katwiran nila, di ba? Nagbibigay ka ba ng tamang pagmamahal sa kanila, ng tamang oras? Hindi, di ba? Tapos hihingin mo yung respeto, yung pag-submit nila sa'yo. Di po ba? Sabi dito, and be subject to one another, tapos na tayo doon, in the fear of Christ. So, ginagawa nating magpasakop sa bawat isa dahil sa respeto and reverence natin into His Lordship. At ang bawat pamilya, alam natin, ina-acknowledge natin bilang isang Kristiyano that God is the center of our family. So, hindi lang tayong mga pamilya, nanay, tatay, magulang ang nandoon. Andun din ang Panginoon. Amen? So, yun po, no? Sabi dito, we cannot function as godly father, mother, or child kung hindi tayo una magsasubmit sa Panginoon. So, bago tayo magsubmit sa ating pamilya,
una muna sa Panginoon. Biblical submission is only possible in those who are filled and with control by the Holy Spirit. Wives, ayan na. Be subject to your own husband as the Lord. Amen. So, present imperative to. Wives, sabi ko na kanina, always tayong magsasubmit sa ating husband. Okay? But may yan. Okay? So, itong verse na to, hindi ibig sabihin na inferior, na once na nagsubmit tayo sa ating husband, is inferior na tayo sa kanila at sila ang superior natin. Hindi po. Dahil sabi sa verse 21, kasasabi ko lang, be subject to one another, submit to one another. So lahat tayo, di ba? Yan. So lahat po tayo magsasubmit. Okay. Hindi sa mga husband natin, kundi una kay Lord. Sabi dito, as the Lord. Ano po ang ibig sabihin nito? You are submitting to the Lord by submitting to your husband. Amen? So, sabi dito, tayong mga babae, hindi ko mo mas mataas ang pinag-aralan natin. Hindi ko mo mas malaki yung kinikita natin, nila pala. Okay. Hindi ko mo mas mataas ang pinag-aralan, hindi ko mo mataas ang kinikita, hindi ko mo lahat tayo mas nakakahigit. Hindi ito ang dahilan kung bakit para hindi na tayo mag-submit sa husband natin. Okay? So when you voluntarily and submit to your husband regardless ng status niya, then sinusunod mo ang kautusan ng Panginoon. Amen. Sabi dito, pero pag hindi nagsumunod hindi nag-submit ang wife sa husband, ano ang meron kay wife? Ayun, tama. May pride. Sabi dito, pride is identified as original and most serious of the 7 deadly sins. So pride is a sin. Di po ba? It is an excessive love of one's own excellence and rejection of God's authority. So natatandaan natin yung kay Lucifer, di ba? Yan ang dahilan kung bakit na-separate siya sa Panginoon. So ibang topic na po yun. Kapag may pride sa pamilya, sa mag-asawa, pride will destroy your home. Just like sin entered the world. Amen? May pride po ba tayo? Sometimes. So, saan po ba nag-umpisa ang pride? Ayan. Pasadahan po natin para alam natin kung saan ang galing. Saan po ba nanggaling ang pride, ang sin? Tignan natin ito. Genesis 3:13-16. Then the Lord God said to the woman, ito yung kay Adam and Eve. What is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. The woman, and between your offspring and hers, he will crush your head and you will strike his heel. To the woman he said, I will make your pains in childbearing and very severe. With painful labor, you will give birth to your children. Okay, dito tayo magko-concentrate. Your desire will be for your husband and he will rule over you. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Nung una, bago pa man pumasok ang kasalanan sa mundo, there is perfect union, no, before the fall of man. Perfect relationship between Adam and Eve. Perfect relationship between the couple and God.
walang problema, walang conflict, no pain, no separation, kung perfect ang lahat. Pero pumasok ang pride. At dyan na nagsimula. Ito ang pinag-ugatan ng problema. Okay? Nawasak ang perfect union ng bawat isa. Nagkaroon ng pain, conflict, and everything. So dito nagsimula ang conflict at problema. Nagkaroon ng consequences ang ginawa po nila. Sabi dito, why there is such conflict between men and woman? Balik tayo sa 16. Sabi doon, anong ibig sabihin ng he will rule over you? Ibig sabihin, yung lalaki magre-reign at mamumuno sa babae. At ito namang babae, your desire will be for your husband. Sabi ni Dr. John MacArthur, yung desire na to is hindi physical or emotional. Mas mabigat pa doon. Meron pang desire na may iba pang desire na ibig sabihin. Before the fall of man, itong physical and emotional existed na to. Given na yan. Sabi dito sa ayan, your desire will be for your husband. Ano ba yung desire na sinasabi, yung word na yan? Hebrew noun, desire is teshuka, which refers to an urge to control or dominate. So yung curse kay Eva na desire for his husband is not physical or sexual. That desire is to control his husband and to dominate his husband. Okay? So, ilan po ang Eva dito? Wala, praise God. Sabi dito, part of the curse is that yung woman ayaw niyang mag-submit kay husband. Meron something sa babae na gusto mo minsan, aminin natin, minsan gusto natin tayo ang masusunod, di po ba? Pag hindi tayo nagsumunod, di po ba? Totoo, di ba? Pag hindi tayo nasunod, magtatantrums tayo. Tama? Minsan nga, dalawa kami ni Joel, ibablock ko pa siya eh. Magkabahay kami. Yung tipong ganon, di ba? Meron something sa ating mga babae na ganon, di po ba? At kay Adan at Eva, nakita natin sa kanila nagsimura. Okay? At itong mga babae, desisyonera ng taon to. Di po ba? Totoo. Kaya minsan nababypass ang ating mga husband. Tama? Nangingiti lang ang mga husband, mga wife. Huwag kayong tumingin sa akin mga wife. Totoo naman. Okay. Si Eva, di ba nilapitan siya ng serpent, di ba? May inalok siya. Alam natin yung inalok niya. Kunin mo ito, pagka kinain mo ito, magiging kasing talino ka ng Panginoon, ganito, ganyan. Ang gaganda. So, na-deceive siya. Di po ba? Pero, kung tinanong muna niya, si Adan nung time na yon, uy, may inaalok sa akin si serpent. Ano sa tingin mo, 'di ba? Hihingin mo yung suggestion niya. Hindi nag-decide na siya. So ano nangyari? Kinain niya, nandamay pa, tikman mo. 'Di ba? So ano nangyari? Napahamak sila. So minsan tayo mga misis, wag nating iba-bypass ang ating mga mister. Wala na akong utang sa inyo, ha? Minsan, makikinig din tayo sa ating mga mister para hindi tayo mapahamak. Okay. So ayun. Ito yung point ng curse. Ito pa bala. May curse din sa man. Then man is left with a curse as well. He seeks to dominate. Kaya kaya minsan kung umakto ang ating mga tatay, feeling natin sila yung boss ng pamilya, 'di ba? Ayan. So ito yung pinaka point ng curse kung i-apply sa atin ngayon.
Si babae, gusto niyang siya ang mag-control. Yung desire na sinasabi natin kanina. Pero hindi naman gustong mag-submit. 'Di ba? Si lalaki, gusto niyang siya ang mag-rule, mag-dominate. Pero ang paraan naman niya, minsan mapang-abuso, malupit at nananakit. Hindi rin marunong makinig. So, hindi talaga sila magkakasundo. Tama po ba? So, when it comes to marriage, napakalaki ng impact ng bagay na ito sa pagsasama ng mag-asawa. Kung hindi sila magkakasundo, dito magsisimula ang problema. Tama po ba? Kaya kung susunod lang tayo sa foundation of biblical order of family, yung pinaliwanag ni Pastor Julius, walang masisirang relasyon. Kung matututo tayong mag-submit sa bawat isa, walang pride na sisira sa pamilya. Ayan, di ba? Na-explain ni Pastor Julius yan. Okay. Hindi ko na ipapaliwanag, konti na lang ang oras ko. Alam na natin to, tama? Yan. Ay, ito na. Ephesians 5:25. Husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself to her. So, paano ba minahal ng Panginoong Hesus ang kanyang bride, which is ang church? Diba? At paano naman mamahalin ng husband ang kanyang wife? How Jesus loved His bride. Sacrificial love. Alam natin na binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, di ba? To make her holy. Sa husband naman, paano natin mamahalin ang ating mga wife? Self-sacrifice. Dapat ang husband, pinapriority yung pangangailangan ng wife, yung kaginhawaan ng wife, okay? At pinaglilingkuran siya ng buong energy. ng buong lakas, okay? Pinagsisilbihan din dapat. Pinaglilingkuran niyo din dapat kaming mga wife, okay? Inuuna niyo kami dapat. Ayan. Hindi, ano lang, 'di ba? Give and take, 'di ba? Amen. Ganon din si wife. Ayan. Sanctifying si Jesus, sanctifying and cleansing love. So dinadalisay ng Panginoon ang kanyang simbahan. Okay? Dito naman kung paano mahalin ng husband si wife, okay? Dapat tinutulungan niya para maging productive ang kanyang wife, para maging maunlad, para mag-matured. Hindi stagnant lang si wife, no? Dapat tinuturuan din niya. Okay, kaya dapat ang wisdom talaga manggagaling sa Lord through husband talaga. Nurturing and cherishing love, no? Kung paano ang isang tao nagpapahalaga sa kanyang sarili, ganon din yung Panginoon kung paano magpahalaga, ganon din tayo pinapahalagahan ng Panginoon. Si husband naman dapat he treats his wife as an extension, no? Yung bilang kabahagi ng kanyang pagkatao. 'Di ba dahil nung nag-asawa sila, sabi, sila ay iisa na. Amen. So, si Jesus, He loves the church despite of her faults. So, kahit na ang dami nating pagkukulang sa Panginoon, ang dami nating pagkukulang, ang dami nating kasalanan, mahal pa rin tayo ng Panginoon at yung pangako niya ay pinapatatag ng Panginoon. Tapat siya sa mga pangako niya. Bilang husband, mahalin natin ang wife natin na kahit may pagkukulang siya, unawain natin imbis na ikondina natin. Amen? So, yun. Husband, give her the kind of love that is divine, nourish her with the word of God, and lead her to purity. Yung ilayo siya sa mga bagay na makakapaghiwalay sa Panginoon at ibigay sa kanya ang yung mga bagay na magiging matatag at lalalim siya sa Panginoon. Basahin ko to. Mga lalaki,
Mahalin nyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit. Sa ibang translation ng Tagalog, ang term is mapait. Okay? Huwag kayong maging malupit sa kanila. 1 Peter 3:7, you husband in the same way, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker since she is a woman, and show her the honor as a fellow heir of grace of life, so that your prayers will not be hindered. So, ibig sabihin dito, husband, dapat maintindihan nyo ang inyong asawa. Mahina sila, hindi lang physically, kahit emotionally. Ano sila, 'di ba? Iyakin, 'di ba? So paano natin maiintindihan? Iyakin 'yan, 'di ba, Ate Bel? Sino ang iyakin sa inyo ni Kuya Randy? Ayun. So paano ito, 'di ba? Live with your wives in an understanding way. So, ibig sabihin, kailangan maintindihan natin ang ating mga asawang babae. So, may tanong ako, paano natin maintindihan ang isang bagay? Anong gagawin natin? Paano natin maintindihan ang isang bagay? Saliksikin, pag-aralan, di po ba? O, ganito na lang, hindi ko ma-connect eh. Ano ang branch ng science na kung saan it deals with human healthcare? Zoology? Hala! Animals yun! Human anatomy. For example, since lalaki, babae, parehong may mata, ophthalmology, ganon. Cardiology, ganon, parehas tayo may puso. Psychology, sirit na. Gynecology, di ba? It deals with human healthcare. Gynecology, study of female. Basta yun na yun. Para sa babae, para sa reproductive. Yun na yun. Health ng female. Okay. So, gyne means woman. Di po ba? Logy means study of. Study of female, gynecology. Ganito na lang. Kayong mga lalaki, kailangan nyo mag-master. Okay? Dapat may masteral kayo para maintindihan nyo yung wife nyo. Ha? Paano yung master? May ma-master kayo. May bagong curriculum ngayon. Okay? So, itong mga lalaki, kailangan yung... hindi. Marami nang naka-enroll. Di po ba? May mga subject yan. Katulad ni Kuya Jess, kasalukuyan siya nag-e-enroll. Gynecology. Tama? Okay, eto pa. Si Ate Bel, si Kuya Randy, kailangan niyang kasalukuyan din siya nag-aaral at puyat na puyat. Marilebology. Tama? Si Pastor Julius, minsan nagbabasa-basa yan, nag-aaral eh. Ginalinogy. Ginalinogy. Di ba? So, kailangan din nating pag-aralan ang asawa natin. Di po ba? Uy, andali. Tama-tamaan dito si Kuya JM, bagong enroll. Genealogy. Ayun. Okay. So, kailangan din nating pag-aralan ang mga asawa natin para maintindihan natin siya. Buti na lang wala yung mag-e-enroll pa lang si Kuya Rico. Si Florenology.
So take time to study your wife para hindi nagkakagulo. So ganun din tayong wife. Pag-aralan natin yung mga asawa natin. Okay. So yon. Balik tayo. Nagising na. Okay. Mas mahina physically ang babae at mas emotional siya. So, kailangan intindihin na rin natin siya. Hindi lang talaga, sa totoo lang, may nararamdaman ang mga babae. Diba? Monthly period, nawawala sa mood yan. Intindihin na lang natin. Pag pinatulan nyo, away na naman. Di po ba? Lalo na pag nagme-menopause, o ang dami nang magme-menopause sa atin. Di po ba? So, yun lang po. Okay? May menopause din ang babae. Ang lalaki, andropause ang tawag. Andropause, oo. 78. Hindi ko alam kung ano, nakalimutan ko kung anong pero may andropause din. Ang lalaki. Ayun. So, konting oras na lang po, malapit na tayo. So, sabi dito, show her the honor as a fellow heir of the grace of life. So, iparamdam din natin yung kahalagahan ng mga babae dahil sa paningin ng Diyos is mahalaga din sa paningin ng Diyos ang mga babae. So, tignan po natin yung kultura ng mga panahon na yon kung ano ang turing nila sa babae. Napakababa po. Sabi dito, treating a woman based on culture. Sa Jewish culture, basahin ko na lang po at yung oras, sabi, a woman was treated not as a person, but as a thing. So, ganun kababa. And was owned by her husband exactly the same way as he owned his sheep and goats. She was absolutely her husband's possession to do with as he willed. O, di ba? On no account could the wife leave the husband, although he could dismiss her at any moment. So, ang unfair, di ba? The Jews said, may prayer sila noon. Tingnan natin. The Jews had a low view of woman as evidenced by their morning prayer, in which a Jewish man gave thanks that God had not made him, sabi dito, tingnan natin a Gentile, a slave, or a woman. The Jewish woman had no legal rights. So, ganun kababa sa Jewish culture. Tignan naman natin sa Greek culture. The duty of woman was to remain indoors to be obedient to her husband. She had no kind of independent existing and no kind of mind of her own. And her husband could divorce her almost a caprice, kahit biglaan, so long as he returned her dowry. They have courtesans, prostitute for the sake of pleasure, no? They have concubines for the sake of daily cohabitation, mga mistress nila. At yung asawa nilang is for the purpose of having a child at para may asikaso sa household affair. So ganyan lang kababa ang tingin nila sa babae sa Greek culture. Sa Roman culture naman, the law provided no rights for a woman, totally. In law, she remained forever a child. When she was under her father, she was under Roman law of patria potestas, the father's power, which gave the father the right, even the life and death over her. And when she married, she passed equally to the power of her husband. She was entirely subject to her husband and completely at his mercy. So, itong patria potestas na ito yung power of father, no? Na pwedeng gawin ng isang tatay sa kanyang anak kung ano ang gusto niya. Pag nag-asawa yung babae, the same level of power ang ibibigay dun sa asawa. So wala talagang, sabi dito, the whole attitude of ancient civilization was that no woman could dare to take any decision for herself. Okay? So kawawa naman yung mga
babae. Iba't ibang kulturo, makikita natin yung pagpapahalaga nila sa babae kung meron mang kahalagahan, yung katayuan nila sa bawat pamilya. So, ulitin ko itong Galatians 3:26-29. Dito tayo sa 28. Na-explain na ni Pastor Julius to. Basahin ko lang ulit. There is neither Jews nor Greek, there is neither slave or nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Babae man tayo o lalaki, iisa ang paningin sa atin ng Diyos through faith. Amen? So bakit ko po inulit ito? Dahil pagka may anak tayo, habang lumalaki sila at nakikita nila kung paano pahalagahan ng tatay nila, yung nanay nila, makakalakihan nila ito. Kumbaga, magiging mabuting halimbawa ang mga tatay sa anak. Kapag nag-asawa sila, ganun din ang pagpapahalaga na gagawin ng anak sa kanilang asawa. Amen? So kung binubugbog mo yung asawa mo, pag nag-asawa yung anak mo lalaki, ganun din. Eto na tayo, malapit na. Ephesians 6:1-2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Amen. So sabi dito, children, obey your parents. Sino ang Sino ang nag-utos? Si Lord, hindi naman yung parents, di ba? Sabi diyan, in the Lord. Sabi dito, ito ay obligasyon ng mga anak sa Panginoon na sundin ang kanilang mga magulang. Pag sinunod nila ang magulang nila, sinusunod na rin nila ang kautusan ng Panginoon. Amen? Sabi dito, for this is right. Okay? This is right because this is the will of God. This is the command of God. Walang command ang Panginoon na hindi tama. Tama po ba? So kaya tayo pong mga magulang, kung na-share po natin ang Panginoon sa ating mga anak, magkakaroon po sila ng wisdom at unti-unti po dito mahuhubog ang kanilang pagkatao. Okay? Dito sila magmamature. Magiging pundasyon po nila ito. Amen? Sabi nga sa Proverbs 2:26, pasensya na po hindi ko na ilagay. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Okay. So sabi dito, honor your father and mother. Bakit daw? That your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. So, this is a commandment with a promise, with a blessing, na kapag sinunod mo ang iyong mga magulang, hahaba ang buhay mo. Okay? So, ayun. Obey. In Greek is hupakao, which implies an inward attitude of respect and honor, as well as external act of obedience. Ito yung pagsunod natin. Okay? It means that the spirit-filled children are to continually put themselves under the words and authority of their parents. No? Continually, dapat palagi nating susundin ang ating mga magulang. Sa Proverbs 23:22, listen to your father who begot you, and do not despise your mother when he is old. Sa Old Testament din to. Kahit sa New Testament, sinasabi ni ditong paggalang, pagsunod sa ating mga magulang. Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. So, hindi talaga nagkukulang ang paalala ng Panginoon sa atin. Magiging gabay ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen? Pero may question. What if I have difficult and irresponsible parents? Hindi po ba?
sa totoong buhay. Hindi po natin maialis yan. Kasi may mga magulang na mapanakit, di po ba? Time's up. Okay. Imbis na protektahan natin ang ating anak, tayo pa mismo ang nagmomolestya. Meron po yan, di ba? Imbis na ibili natin ng pang-inom natin, imbis na ibili natin ng pagkain ng mga anak natin, pinang-iinom pa natin. Pinangbibisyo pa natin. Di po ba meron yan? Kaya ang mga anak natin, para makasurvive, para mabuhay, nagtatrabaho ng maaga. So kawawang mga bata, pag ganito ang klaseng magulang. Sabi dito, walang batang kawawa sa magulang na nagbabasa ng Biblia. Tama po ba? If you have a difficult, unbelieving parents, you must ask God for wisdom in how best to obey and honor them. Kasi kung ikaw lang, hindi mo kayang patawarin ang parents mo. Dahil hirap, hindi naman pagmamahal ang naranasan mo sa Kanya. But if you will ask God for wisdom, He will guide you kung paano mo mamahalin ang magulang mo. Believer man o hindi, ang magulang natin, commandment pa rin yan ng Panginoon, obey your parents. Kung may confusion, kung hindi malinaw, God will give us wisdom. Amen? So keep on studying the Word of God. The Word of God, ito ang maglilid sa atin. Ito ang magiging gabay natin. Di po ba? Amen. Sabi dito, balikan ko to. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay. Itong ano na to, itong verse na to, it mandates deep respect, obedience, and care for parents. Tama yon. Pero, tinitignan din na cornerstone din ito ng societal stability and family structure. Di po ba? Imaginein po natin, bago po tayo magkaroon ng social stability, na maging maganda, na maging maunlad ang ating komunidad, magsisimula ito sa pamilya. Di po ba? Kung ang bawat tatay nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Bible, he is spirit-filled, ang nanay naman marunong magpasakop sa tatay, maganda ang pagpapalaki sa anak, itong mga anak masunurin. Kapag lumabas ang mga bata sa community, bawat bata, imaginein natin, ganito ang pagpapalaki. Walang magiging problema ang ating komunidad. Walang adik, walang mangre-rape, walang bully, nasa kaayusan ang lahat. Di po ba? Kung pinapalaki natin ng maayos ang ating mga anak, tinuturo natin ang dapat nilang malaman. Train up your child, sabi nga, the way you should go. Hanggang paglaki nila, hindi nila ito makakalimutan. Kung tinuturo natin, for example, sa marriage, di po ba? Sabi sa Bible, one man and one woman. Hindi both gender, both male and both female. Wala sa Bible yon. Dumadating sa point na ang teenager ay may confusion sa sarili nila. Pag nagtapat sila sa iyo, Mama, Papa, bakit nagkakagusto ako sa same sex ko, 'di ba? Yung iba, pag nalaman na bakla ang anak, anong ginagawa? Pinapalayas, binubugbog. Tinatakwil. Pero, ang bata, ang teenager, nasa stage of identical crisis. Nasa stage of confusion yan. Tayong mga magulang, responsibilidad natin na gabayan ang anak. Hindi palayasin, hindi bugbugin. Ipaliwanag mo na sa kanya na, anak,
mahal kita, pero hindi dapat yan. Gabayan mo siya. I-lead mo siya. Kasi siya mismo, confused siya. Kung dadagdagan mo yung pagiging confused niya, wala siyang mapupuntahan, mapapariwara siya. Nandito tayong mga magulang para gumabay sa anak. Kahit mali yung ginagawa nila, huwag tayong sumuko na ipaalala sa kanila ang tama. Amen? Sabi diyan, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Naging makata. May naantok. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung pinalaki natin na tama ang ating mga anak, pag lumuklok sila sa gobyerno natin, gagawin nila ang tama. Walang magnanakaw, walang flood control and everything. Stop na ako doon. Okay. So yun, di ba? Gagawin nila ang responsibilidad nila sa gobyerno nang may takot sa Diyos. Pero pag hindi natin pinalaki ang anak natin nang may takot sa Diyos, hindi natin sila tinuruan ng dapat nilang malaman, wala rin silang gabay. Kaya tayong mga magulang, sa atin magsisimula ang lahat. At para magkaroon tayo ng wisdom, patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So yun po. Sabi dito, the Christian family as the first and vital cell of the society. Okay. Sa third tayo. Family is the vital cell of the society because it is where persons are nurtured and trained to become good and productive members of the society. Kung ang parehong mag-asawa patuloy na nag-aaral ng Bible, meron silang ituturo sa kanilang anak. At ang bawat mag-asawa, pinag-aaral nila ang anak nila, patuloy na sinasama sa simbahan. Pag lumaki sila, lalaki yung bata ng may takot sa Diyos, maayos, and everything. Malaki ang pagpapaayos. Ang resulta niyan, imaginein mo, bawat kabataan sa komunidad na palaki ng maayos, magkakaroon ng maayos na lipunan. So sa pamilya pa rin magsisimula ang kaayusan. At sa tatay pa rin magsisimula ang kaayusan ng pamilya. So napakalaking responsable ng isang ama. Okay. Conclusion na po tayo. Yan. Magsisimula din tayo sa umpisa. Hindi na bago ang problema sa pamilya. Mula Old Testament ay naroon na yon. Nagsimula sa mag-asawa kay Adan at Eva. Alitan sa magkakapatid, si Cain at Abel, Jacob at Esau, Joseph at mga kapatid niya. Mga selosan sa pagitan ng mag-asawa, di ba? Si Hannah, si Leah, Rachel. Conflict between the father and son, si Saul and Jonathan. David and Absalom. Problema ni Josiah sa asawa niya. Lahat ng relasyon ng ito ay nasira ng inggit, kasalanan at pride. Maiiwasan ang anumang kaguluhan ng pamilya kung susundin natin ang payo sa Biblia. Philippians 2:3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So napakaganda ng plano ng Diyos sa mag-asawa. Walang dapat makapagpahiwalay sa pinag-isa niya. Sa Matthew 19:6. Para lalong mapagtibay ito, nagbigay siya ng kautusan na sundin at magiging gabay natin. Mahalin ang bawat isa, magpasakop sa bawat isa katulad ng pagpapasakop at pagmamahal natin sa Panginoon. Gayon din ang mga anak na igalang at sundin ang mga magulang bilang pagmamahal at respeto sa Panginoon. Kapag may pagmamahal, pagpapahalaga, pagpapasakop at tamang pagtuturo ng naaayon sa Biblia sa bawat isa sa tahanan pa lang,
Madadala nila ito sa trabaho, sa paaralan, sa mga kaibigan at kakilala. Maiiwasan ang madaling maniwala at maengganyo sa maling paniniwala at katuruan sa paligid. Bagkus, sila mismo ang susuporta na itama ang taliwas na paniniwala at tradisyon at taliwas sa katuruan ng Biblia. So the title of our message for today, Living Out God's Perfect Plan for the World Through the Home. To God be the glory po.